Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kapatid. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Jennifer Luzon, sa ating programang Reaction Mo, Berada Ko. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay pag-uusapan po natin ito pong si Sara Duterte, na kung saan, mismong sa kanya pong sariling conference ay napahiya po siya. Dahil po sa isang napakahalagang tanong na sumampal po mismo dito kay Sara Duterte. At yung tanong po na ito ay tila tumusok sa lalamunan nitong si Sara Duterte na halos hindi po siya makapagsalita dito. So ano po yung tanong na yun na nakapagbabara sa kanyang lalamunan? Kung hindi po ako nagkakamali, tinanong po siya ng isang foreign media na kung saan yung tanong bakit kailangan pang magkaroon ng intelligence fund ang OVP maging ang DepEd? Gayong si Sara Duterte naman ang vice chairman ng LCAC. So dahil sa tanong na ito, marami pong mga Pilipino at mga kababayan natin ang lalong nabuksan ang kanilang mga kaisipan. Kasi kung makikita po ninyo, kadalasan po ng mga tanong na itinatanong po doon kay Sara sa kanyang mga isinasagawang conference, lahat po ng tanong sa kanya ng mga bayarang media ay pumapabor po sa kanya. Pero dito po sa puntong ito, hindi na po pumabor sa kanya yung napakabigat na tanong. Malinaw po yung tanong na bakit nga naman kailangan pa ng confidential fund ang OVP at maging ang DepEd ng mga panahon niya. Samantalang kung hindi po tayo nagkakamali, yung LCAC po ay pinunduhan po ng ating gobyerno ng 10 hanggang sa 20 bilyong pesos. So talagang may punto po yung tanong. Anong gamit pa ng pondo ng LCAC kung pati ang OVP maging ang DepEd ay meron na nun? So parang nangyayari nito mga kapatid, ay may nangyayari pong hindi maganda na dapat maintindihan at malaman ng taong bayan. Alam niyo po mga kapatid, dito po ay bukong-buko na po si Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian. Kasi kung sasabihin niya na kaya siya humingi ng intelligence fund para sa DepEd at maging sa OVP, para tiktikan yung mga kumakalaban sa ating gobyerno. Di ba may pundo na para dyan? Para sa mga ganong mga project o mga aktibidad? So, nung mga oras po na yun, sa hindi po inaasahan ni Sara Duterte, tinanong po siya o pinapa-explain po siya nung nasabing reporter kung bakit kailangan pa niya ng pundong ganun. Samantalang nandyan naman yung National Security Agency. Nandyan din yung Armed Forces of the Philippines. Phil National Police na nilagakan ng pondo ng ating gobyerno na kung saan ay patungkol sa intelligence sa paniniktik ang trabaho. Pero bakit kailangan na humingi din ng pondo ni Sara para tiktikan ang mga komunista? Malinaw na hindi yun ang kanyang mandato. Hindi yun yung kanyang pinakatrabaho. Hindi yun ang naka-address sa kanyang mandato, di ba? Para po sa kaalaman ng lahat, ang trabaho niya bilang isang DepEd Secretary ay palaguin, palakasin at bigyan ng magandang pamahalaan ang nasabing tanggapan, maging ang tanggapan ng OVP. Hindi niya trabaho yun. Trabaho po yun ng mga alagad ng batas, katulad po ng sinabi ko, EFP, PNP, NBI at iba pa. Hindi po ng DepEd at lalong hindi ng OVP. Kung gusto lang pala niya na maniktik ng mga terorista at mga komunista katulad niya, di dapat hindi na siya nag-vice president, di ba? Nagpulis na lang sana siya. O kaya nag-militar or nag-NBI na lang siya, para hindi naman katakataka yung mga ginagawa niya. Isa pa nga sa nakakatawa dito, kay Sara mga kapatid, yung kanya pong nagiging mga sagot na puro generals ang kanyang binibitawang sagot. Pag marami daw ang mahirap, maraming mga Pilipinong hindi natutulungan ng gobyerno. Madali lang silang ma-recruit ng mga komunista. So ang tanong, bakit hindi niya masabi kung anong lugar iyon? Dito ba sa Zamboanga? Doon ba sa Davao? Doon ba sa Bicol? O yung maraming mga pinagkukutaan ng mga komunista o rebelde? Wala siyang may turo Kasi siguro pag tinuro niya, pag sinabi niya, mabubuko na naman siya. Katulad nung nangyari doon kay Mary Grace Piatos.
Katulad ng mga ghost employees niya sa OVP at iba pa, di ba? Sa nakikita ko po, palusot na lamang po niya ito. Pero ang totoo, yung intelligence fund at confidential fund na hiningi niya, malamang binulsa niya na yun. Katulad din po yun sa ginawa niya sa Davao City nung siya ay mayor pa sa nasabing syudad. Wala siyang masabi mga kapatid, kasi kung sasabihin niya yung pondong binigay sa kanya ng gobyerno, yung intelligence fund, yung confidential fund ay ginamit niya para matulungan ang mga mahihirap na magkaroon ng bahay, ng patubig, para magkaroon ng mga negosyo. Lahat yan ginagawa po yan ng DSWD. Pero kung sakaling sabihin niya man yan, na ganun nga, mabubuking pa rin siya. Kasi wala naman siyang ginawang ganun di ba? Sa totoo lang po, hindi na tayo magtataka kung bakit ganun si Sara. Tulad po ng sinabi ko, may pinagmanahan po talaga siya. Tignan mo si Rodrigo Roa Duterte, yung dating pangulo ng ating bansa. Di ba kung ano-anong mga kabulastugan ang ginawa? Kung naalala pa ninyo, di ba? Yung Farmally, sa Duterte po yung may pakananon, at yung trillion-trillion inutang niya na sa bulsa niya lang napunta. At marami pang iba. So, likas na talaga sa mga Duterte na maging magnanakaw sa pera ng taong bayan. Diyan sila magaling, diyan sila mahusay. Kaya nga nakakalungkot at habang may mga Duterte po na nasa gobyerno, patuloy po tayong magdurusa, maghihirap dahil may mga taong katulad nila na mga magnanakaw na nagbibigay po ng kabigatan sa mga Pilipino. Sasabihin ko na po sa inyo ng diretsuhan, yung mga Duterte po ay wala pong habag. Yung mga Duterte po ay walang mga puso yan sa mga Pilipino. Ang tangi lamang po nilang gusto ay magpayaman ng magpayaman at magkaroon ng kapangyarihan para nang sa ganun ay maging maimpluwensya sila at kinakatakutan ng mga Pilipinong pwede nilang paglaruan. So, yun lamang po mga minamahal kong mga kapatid. So, muli po, tayo ay pansamantalang magpapaalam muna. Katulad po ng laging sinasabi ng ating mahal na Supremo, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.